Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news. Yung nangyaring Quadcom hearing kahapon, merong testigo doon na kumampi pabor kay PRRD ang kanyang testimonyo. Siya po walang iba kundi si retired SPO4 Sunny Binaventura, dating driver bodyguard ni then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Matagal na nag-serve kay Mayor Duterte itong si SPO4 Binaventura from 1988 to 2008. So, maganda yung kanyang sinabi sa Quadcom pabor kay PRRD. Hindi alam ni PRRD na nag-attend at magtistigo itong dati niyang driver bodyguard. Okay, pakinggan natin ang balitang ito ng UNTV. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa ginagawang investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case ang dating driver bodyguard ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging driver bodyguard ng dating Davao City Mayor si retired SPO4 Sanson Sunny Binaventura mula 1988 hanggang 2008. Kabilang umano si Buenaventura sa mga pangunahing inuutusan sa Davao Death Squad o DDS batay sa salaysay ni self-confessed DDS hitman na si retired police officer Arturo Las Cañas. Gayunman, itinatanggi ito ni Buenaventura at sa tingin nito may galit sa kanya si Las Cañas dahil hindi niya ito pinagbigyan sa mga hinihiling nito sa kanya. Dinala kay PRRD itong mga request ni Las Cañas. Yan ang reason na sa tingin mo galit si Las Cañas sa'yo, kaya in-include kanya sa affidavit niya. Tama po ba? Yan siguro, Your Honor. Yan siguro. Pinabulaanan din ito ang akusasyon ni retired police officer, former Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma laban sa kanya. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Garma, si Buenaventura umano ang nagbibigay ng reward payment na nagkakahalaga ng 20,000 pesos sa station commander sa Davao City para sa mga napapaslang na suspect sa police operations. Yan po ay hindi totoo. Sa mga naririnig kong mga napag-usapan sa Quad Committee investigation na may kinalaman kay Colonel Garma, tulad ng nawawalang pira sa PCSO, mga kamag-anak niya, pati anak niya na pinapasok ng trabaho sa opisina ng PCSO. Mga ari-arian niya sa labas ng bansa at dito sa Pilipinas. Mga nangyayari sa Cebu ayon sa dating Mayor Tammy Osmeña at kung ano-ano pang findings laban sa kanya. Itong mga pinag-usapan ito marahil ang dahilan kung bakit idinawit niya ang pangalan ko. Batay kay Buenaventura, hindi niya ipinaalam kay dating Pangulong Duterte ang gagawin niyang pagharap sa Quadcom. Inamin din itong loyal o tapat siya sa dating presidente. Hindi naman pumayag si Buenaventura na i-waive ang bank secrecy sa kanyang account sa bangko nang hamunin ng isang kongresista. Yung pera ko sa bangko ngayon, 4,000 plus. Doon ko kinakuha yung parang sa gamot ko. Lagyan ko, kuha ako. Para 4,000 plus lang yun, Your Honor. Meron ako dyan sa Upsly, 200,000 sa Upsly. Yung sa bangko ko sa PNB, 4,000 plus lang yun, Your Honor. 4,000 plus. Yung pera ko talaga. Mr. Chair, kung ang total po ng pera ni Mr. Sunny Buenaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po okay lang na i-waive nyo yung bank secrecy. Nandiyan ba yung passbook ko? Pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Buenaventura? Nasa Davao po. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay, so dalawa ang nag-uugnay, nagdawit sa pangalan ni retired SPO4 Binaventura sa war on drugs, ano?
Pinakamabigat yung kay Police Colonel, retired Police Colonel Rowena Garma. Ito daw si Binabintura ang tagabayad, tagabigay ng pera na 20,000 pesos sa mga police officers na may magandang accomplishments, yung alleged extrajudicial killings. Sabi niya, hindi yan totoo. Pinabulaanan niya at binanggit niya yung wala na mga findings. Kasi itong si Garma parang confused na kung ano-ano na lang sinasabi. At ako, alanganin na ako dito sa credibility ni Police Colonel Garma. Lalo na yung hindi siya sumipot sa Senate hearing. Napakagandang pagkakataon sana yon kung nagpakita lang siya para magkaharap sila ni PRRD, kasi very damaging yung kanyang revelation na may bayad, may reward system ang war on drugs. Sabi ni PRRD, hindi naman. Lahat ng mga idinawit niya, si Senator Bongo, nag-deny. Si Senator Bato, nag-deny. Kaya, importanteng maka-attend itong si Rowena Garma sa Senate hearing. I don't know kung mag-attend ba, kailan ba ang Senate hearing, Okay, so pa, yung Arturo Las Cañas, dinadawit din ang pangalan nitong si Sani Binabintura. Kaya lang, to me, wala nang credibility itong Las Cañas na ito Bago lang siya, kailan ba yon? I think early this year, February. Bigla na lang siyang nagpa-interview. Tapos, idinadawit niya na ang pangalan ni BP Sara sa alleged extrajudicial killing sa Davao. Wala namang kinalaman si BP Sara. Ang tinatawag na DDS kay Mayor Digong lang na. Kay BP Sara, then Mayor Inday Sara, wala siyang hindi siya masyadong nag-focus niyan. Wala rin. Nagtatago ngayon si Las Cañas wala nang tinawag nga siya ni ex-Senator Lacson uncredible witness, kasi pabago-bago ang kanyang mga testimonya. Ganyan na ang kung mapansin nyo, itong Quadcom natin ngayon, ang kanilang mga testigo na pinapaniwalaan, nakakatawa Yan si Jimmy Guban. Yun ang star witness nila na grabe ang pagdamay, husband ni BP Sara dinadamay, Congressman Pulong Duterte dinadamay, sino pa, Michael Yang dinadamay, na sila yung tinatawag niya nga Davao Mafia. Itong Davao Mafia daw na ito is sila ang nasa likod ng pagpaslang sa mga agents ng Bureau of Customs at sa PIDEA para lang maprotektahan ang RENA. Pasabog siya na God Save the Queen. Ito na yung aabangan natin sa susunod na Quadcom hearing. Bagong script nila ito na ang gagamitin, ito na naman si Jimmy Guban, na ito ngayon sentensyado na, convicted na sa drug smuggling. Tapos, siya pa ang palaging pinapaniwalaan na parang, I don't know, itong ating mga kongresista, convicted na drug smuggler.
Tapos lahat ng sasabihin, pinapaniwalaan. Ano ba yan? At kung talagang totoo ang kanyang sinasabi, again, palagi ko itong nire-raise sa aking mga vlog, bakit hindi siya nagpakita sa Senate hearing? Nabigla ang mga senador. Bakit? Nandyan lang si Jimmy Guban, custody ng Quadcom. Bakit absent?